Hello mga ka-airsoft. So dito sa video natin na to ay papakita ko sa inyo paano palitan yung Wii Glock 17 Gen 5 ng isang adjustable trigger from TTI. So dito yung upper natin, hindi naman halata masyado na mahilig tayo sa TTI parts. Naka TTI chamber, TTI outer barrel, naka maple leaf na backing. Then yung inner barrel niya is just stock ng SSP5. Yan, para lang tumaas ng konti yung FPS niya. And now, ang gagawin natin, kakabit natin tong pula na adjustable trigger galing sa AAP01 ko. Ayan. Kakabit natin yan dito sa ating Wii. Kasi yung lower nito is all stock. Sin walang nabago. So, gusto ko, since si Mrs. yung gumagamit nito, mas mabilis yung kanyang trigger pull, mas kaya niyang bumitaw ng mas maraming BBs in a shorter amount of time. Ganun lang naman. So ayan, simulan natin. Disassemble muna natin tong lower natin para may kabit natin yung trigger natin. Okay? So syempre, para may kabit natin yung trigger natin, kailangan natin i-disassemble yung lower. So magsisimula muna tayo dito sa ating hammer housing. So may isang screw yan dyan. Tatanggalin mo yan. And then tatanggalin mo rin yung pin na nandun sa baba. So may grip banda. Kung gumamit kayo ng grip panel yung sa likod para medyo kumapal-kapal siya, yan. Kailangan yung tanggalin yon para matanggal nyo yung trigger housing. Hihilahin nyo lang yon. And then, ito yung ating trigger box. Para mabaklas yan, may isang screw lang yan sa harap. Tatanggalin nyo yun. And then of course, kailangan nyo rin tanggalin yung ating slide lock. So madali lang yun. Tutulak mo lang yung spring and then tutulak mo lang palabas yung ating slide lock. Yan, may hila mo na yung buong trigger housing. So syempre pag hinila mo yan, tatanggalin mo rin yung pin doon sa may trigger. Ayun, yung may butas doon sa may likuran lang banda ng slide lock natin. Yan, kukunin nyo lang yon. And then, hihilahin nyo na lang yung buong housing. Yan. Siyempre, mababaklas yan. Tanggal yung ating slide catch. Tanggal yung spring ng slide catch. Tanggal yung trigger bar, yung trigger, yung spring ng trigger. Tanggal din yan. So, ngayon, ang sunod natin gagawin, kailangan natin i-punch out yung pin na nagko-connect dun sa ating trigger bar tsaka dun sa mismong trigger natin. Para maipalit natin yung ating bagong trigger na adjustable. Ayan siya. O, di ba? Pogi! Si Mrs. yung gagamit niyan. Grabe. So, ayan. Punch out na natin. So, once na na-punch out na natin yung pin at natanggal na natin yung trigger bar dun sa original trigger, pwede na natin ngayon i-connect yung stock trigger bar natin dun sa ating bagong trigger. Yan. So, yung pin na gagamitin natin dyan, hindi yung stock pin. Meron kasama yan na sarili niyang pin, which is a stainless steel, kung hindi ako nagkakamali. Yun o, yung maliit na bakal na stainless na yun dun sa may mat natin yan. Yan, so naikabit na natin yung ating trigger bar dun sa ating bagong adjustable trigger. Ayan, no, flush yan. Kailangan pantay. So, it's time for assembly. Ako, ang technique ko pag ako nag-assemble ng trigger housing, mapa AAP01 man yan or yan dito sa Glock, ang ginagawa ko talaga, yung pin ng trigger is ginagamit ko as a holding pang-retain nung ating mga parts. Kasi sa totoo lang napakahirap talagang ikabit niyan lalo na kung first time mo. So, ang ginagawa ko dyan, kinukuha ko yung slide catch spring. Unahin ko yun. And then, isusunod ko yung slide catch.
susunod ko yung trigger, and then ikakabit ko yung spring nung ating trigger. Ganun ko siya ginagawa. Buo yun. So gagamitin ko yung pin nung trigger para ma-hold yun lahat. And then once na ikakabit ko na siya dun sa lower frame, isasalpa ko yun ng sabay-sabay. Tapos pag kumalang na yung pin, kasi syempre kailangan mo yung tanggalin dahil kailangan nakalusot yung pin through the lower frame, hihilahin ko yun ng bigla. Tapos magdadrop sa loob yun, and then saka ko ipapasok yung pin natin. Ganun ko siya ginagawa. Yan siya. Ganyan ko siya ginagawa, buo. Yan. So nakita niyo paano ko siya ginawa. Diba, buo ko siya binagsak. Hinila ko lang yung pin. Tapos yung pin na yan yung para sa trigger. I-align ko na lang yung trigger dun sa butas. Tapos gagamitin ko itutusok ko na yung pin. And then pupukpukin ko na lang yan. So dito mapapansin niyo binabaklas ko na naman siya. Nakabit ko na yung trigger, everything. Tapos napansin ko bakit hindi sumasagad yung trigger. Yung pull ng trigger hindi siya sumasagad. Akala ko nung una this is only a problem na ma-encounter ko sa AAPO1. Pero since it is also a Glock based gun, yung AAPO1, naging problem ko rin siya dito sa Glock 70 ni Mrs. So yung trigger plate, yung safety plate which is located sa ilalim ng frame, yan, yung piraso na yan, kumakalang doon sa trigger, hindering yung movement ng trigger. So, ang ginawa ko, tinanggal ko na lang yan, na actually pwede mo nga putulin yan. Pero ako, shortcut na lang, tinanggal ko. And then yan, balik na naman tayo. Same technique, pagbagsak natin ng ating trigger housing, bubunutin ko yung pin. Yan, pakita ko ulit sa inyo para makita nyo na maayos. Yan, i-align ko lang ng konti as much as I can. And then hihilahin ko yung pin. Magdadrop yung buong housing. Ayan. Tapos, pupukpukin ko na ulit yung pin. Ganun ko lang yan siya ginagawa. Then, reassemble tayo. Hammer housing, screws, everything. Yun. Ganun ko lang yan siya ginagawa. Yan. So ayan, dito makikita nyo, nakabit na natin yung buong lower natin with our new adjustable trigger from TTI. Yan, wala na yung safety plate. So ayan, nagmo-move na ng maganda yung ating trigger. Puputok na siya. Yan, activate na yung hammer natin, etc. So ikakabit na natin yan dito and let's see kung ano yung result. Kitang-kita nyo naman, di ba? Pag kinasa mo siya, yung trigger nasa wall na halos ng pag-brake. Konting press na lang, konting movement na lang, brake na kagad yung trigger natin. Isa na lang naging problem ko dito which is the over travel. Meron kasi yan mahabang screw, kaya lang hindi ko makita yung mahabang screw na nilalagay dun sa dulo ng trigger. So mahaba pa yung over travel niya. Pero yung reset, napakaigsi na. Ito yung stock which is an AAPO1, ganito rin yung Glock. Napakahaba ng pick-up. Diba? Tapos kung mapapansin nyo, wala na rin ako, doon sa mga AAPO1 users yan, wala na rin akong safety switch. Diba? Ang layo talaga ng performance. So sobrang ganda talaga nitong TTI trigger na to. I highly recommend this for all Glock or AAPO1 users. TTI trigger, the best talaga yan sila. Yan o.